Nasirang bahagi ng Unay sa May 4 ilang tauhan ang nasugatan sa pinakabagong insidente sa pagitan ng China Coast Guard at Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nakasalang po sa Balitang Hali si International Studies Professor Dr. Renato De Castro. Magandang umaga and welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga, Rapi. Kamusta po kayo? Okay naman po, pero ito talaga, Professor, no, sa kabila ho ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa Unay sa May 4, hindi po ito pinatulan ng Philippine Coast Guard. As always, gano'n naman. Tama ho ba yung naging tugon kaya ng PCG? Una ho kasi dapat intindihin ho natin ano yung kaibahan ng ating Coast Guard at saka nung Chinese Coast Guard. No, ang Chinese Coast Guard ho, pinorm yan ng 2018. No? Nung pinorm na yung kanilang Coast Guard, iba ho yung purpose ng China. No? Kasi usually yung Coast Guard natin, Coast Guard ng Japan, Coast Guard ng Amerika ho, kumbaga constabulary of the sea yan, to maintain order. Pero yung Chinese Coast Guard ho, ang termino na ginagamit nila, ang Chinese Coast Guard ay dulo ng isang sibat. Sibat, no? Sibat para sa kanilang pananakop. Kasi ang gulo talaga ng China, pananakop. Conquest, maritime expansion. So ang pinakadulo niyan yung Coast Guard, kasama yung maritime militia, saka yung People's Liberation Army's Navy. Ngayon ho, ang People's Liberation Army's Navy, ang pinakamarami ng barko, dahil pa nila ang US Navy. I see. So ang gulo talaga nila pananakop, at nung ginawa ho nila yung Chinese Coast Guard, ginawa ho ng China, ma-decommission niya ho yung mga warship ng People's Liberation Army's Navy, armado pa rin sila, nandun yung mga automatic cannons, nandun yung mga machine gun, pininturahan lang ho nila ng puti. Tapos nilagyan nila ng itim na mark, Chinese Coast Guard. Okay. So talaga ho, nangyayari yan kasi iba yung purpose ng China, iba ho yung purpose ng ating Coast Guard. Kanila ho talaga pananakop. Okay. So yung pagbangga, una ho yan, nagiging harassment lang, dangerous maneuver. Ngayon pagbangga, pero sinasabi ko nga ho, dahil armado yung kanilang Coast Guard, pag napiko na ho sila sa atin, at nakikita ko na pipiko na, baka gumamit na rin ho sila talaga ng kinetic force o dahak. Okay, pero Professor, kasi dahil iba ho talaga ang goal nila Opo, Professor, kung magkaiba nga ho ang goal, hindi ho ba dapat mag-adjust na rin tayo kasama ho ng mga iba pang mga bansa na nagkokondena, no, sa ginagawa hong panghaharas ng CCG sa ating pong PSG? Well, kasi ang goal naman talaga natin, resupply lang, at ang goal talaga natin, gat maaari ay mag-escalate. Pero ginagamit ho talaga ng China yung escalation ladder. Nasa kanila ho kumbaga initiative. Kasi ang goal talaga ho nila, sakupin I-drive away ho talaga, hindi lang yung resupply, balak ho nila alisin yung BRP Sierra Madre, at paalisin ho lahat pwesta natin sa Pag-asa, sa ano. Kasi gusto nila talaga ma-realize ho yung goal nila. No? Tandaan ho natin last year, no, na naglabas ho yung Chinese Ministry of Natural Resources nung 10-9. Natatandaan niyo ho? Yes, Apo. So sa lahat ho nila, sabi nila, amin to. Kaya dapat wala ditong nangingisda, wala dito dapat Coast Guard or Navy ng ibang bansa. Kung dadaan man sila dito, hihingi sila ng permission. Okay. So ayun ho talaga yung case natin, no? Pero ang goal ho natin, hanggat maaari maging peaceful, we rely on diplomatic process, pero talagang ginigipit po talaga tayo ng China. So sinasabi niyo po, Professor, hindi sumusunod sa panuntunan ng mga Coast Guard itong China dahil iba. Hindi ko kayo madinig, ma'am. Ang sinasabi niyo po ay hindi sumusunod itong China Coast Guard sa panuntunan, international na policy ng mga Coast Guard sa iba't ibang panig ng mundo. Itong China Coast Guard dahil iba yung kanilang formation, ika nga. Hindi ko po kayo madinig. Pwede yung lakasan. Ayusin niyo lang po yung sound. Hindi ko po madinig Okay. Lalakasan ko lang po yung aking boses. Ano po, Professor? Dinig niyo na po ako? Okay. Hindi ko. Sorry po. Okay, medyo nagkakaproblema lang po tayo sa ating linya ng komunikasyon. Professor, dinig niyo na po ako? Hindi ko po madinig Alright, subukan na lang nating balikan at ayusin ang ating linya ng komunikasyon muna kay Professor. Very interesting. Ayan, dinig ko na po. Ayun, okay. Ayan po. Dinig niyo na po ako, Professor? Yes.
Ayan. Yung binabanggit ko po is hindi sumusunod itong China dahil iba yung kanilang panuntunan. So, hindi sila sumusunod sa international policy ng mga Coast Guard. Pwede ba maging basehan ito para sila sampahan ng reklamo? Well, mag-file tayo ng case. Hindi naman pinapansin din ng China yung arbitral ruling ko eh. So, we will have to stick yung policy natin na resupply. Pero, eto, no, I hope this will not happen. Nung pumunta ho dito si Vice President Kamala Harris, sinabi niya ho, any attack on Philippine public vessel, Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, and of course yung Philippine Navy, would invoke the Mutual Defense Treaty. Paano ito? Meron nang na-injure na mga Pilipino? Ano po? Paano po ito? Meron nang injured na mga Pinoy dito sa huling insidente? Matitrigger na po ba ito yung MDT? Hindi pa ho kinetic yung ginagamit. Hindi pa ho talagang lantaran lahat. So, hindi pa natin masasabi ho yan na talagang this will invoke the Mutual Defense Treaty. Pero I suspect ho, nagko-consult na ho tayo with our ally and with other security partners. Kasi concerned din ho sila sa ginagawang pananako po ng China. Kasi kung pwedeng gawin ho ng China sa atin, gagawin din ho nila sa Japan, ginagawa na ho nila sa Taiwan. So talagang ang goal talaga ng China, talagang pananako po, hindi lang sa South China Sea, hanggang sa East China Sea, hanggang Taiwan pa nga po eh. Para lang po sa maintindihan ng ating mga manonood, ano kayang basihan ng China dito sa kanilang mga aksyon? Na sabi nyo, hindi na lang pang-intimidate eh. Ano kayang basihan nila? Gagamitin ko ho yung termino na ginagamit ho ni Secretary Isidoro. Pananako. Okay. Maritime expansion. Kumbaga sakupin ho yung karagatan. Okay. Hindi lang ho ng South China Sea hanggang East China Sea ho. Kaya meron din ho sila issue with Japan sa Senkaku. Kasi sinasabot rin ho nila yung Senkaku at balak rin ho nila sakupin ang Taiwan. Opo. At of course, hindi po ito sikreto, no? Dahil nakasulat po ito doon sa kanilang 100-year plan, hindi ho ba? Na talaga mag-expand sila. Hindi talaga ito sinisikreto ng China, hindi ho ba? Dahil nakasulat ito doon sa kanilang 100-year plan. Hindi ho nila. Kasi tignan lang ho natin yung mapa nila eh. Yung 9-9 naging 10-9. So parang sinasabi nila, amin to. Nilagyan namin ng dot, amin na to. Sa ilalim po na kayo eh. Wala kayong magagawa. Kaya ang rule of the Tamang China ho, might makes right. Makapangyarihan kami, gagawin namin to. Tandaan ho natin yung sinabi ng Chinese Foreign Policy Counselor nung meron ho tayong summit sa Hanoi 2010. Nung nagalit ho ang China sa ASEAN countries, dahil nagsabi ho ang Amerika, si Secretary Hillary Clinton noon, no? July 2010, no, nagalit ang China kasi nagsabi ho ang Amerika, meron kami interest sa South China Sea. Hinarap po ng Chinese Foreign Policy Counselor ho, yung Foreign Minister ng Singapore at sinabi ho sa ASEAN, China is big, ASEAN countries are small, this is a reality that you will have to face. Saan kayo talagang pinamumukha ho sa atin. Malakas kami, makapangyarihan kami at dapat malaman rin ho natin. No, kaya medyo malaka ho ang ulo ng mga Chino ho. Sila na ho, merong pinakamaraming barko sa Navy nila. Opo. Daig na ho nila ang US Navy. Opo. Gagamitin ko lamang yung kanina hong pahayag ni Senator Tolentino. No? Sabi niya, 95.5 naman ng mga bansa ang ating pong nakikitang sumusuporta ho. No? Dahil meron naman talaga tayong 2016 arbitral ruling ukol po dito. So, kailan ho ba pwedeng mapag-usapan siguro nito mga sumusuportang bansa na iba pa, no? Na malalaki rin, para magkaroon po ng mas sabihin na natin ngipin, ano? Yung ating pong mga nakikita ngayon dyan po sa West Philippine Sea na paggigipit sa atin ng China, pero ngipin on the part naman ng PCG at ng ating pong bansa. Katuwang yung ating pong mga kaalyado. Unang-una ho, dapat natin intindihan, mahaba ang labanan ho to. No, hindi lang ho to, it's a matter of acquiring naval assets. This will entail ho a national strategy ho na inumpisa na ho ng ating gobyerno na naglabas na ho tayo ng tinatawag natin Active Archipelagic Defense Strategy. Na talagang puprotektahan ho natin, mag-i-invest ho tayo sa ating Navy, sa ating Coast Guard, isi-ship na ho natin yung armed forces natin away from internal security to external defense,
at itataas ho natin ang defense budget natin. So ang focus ho talaga natin, protektahan ho natin yung ating archipelagic waters, internal waters, at yung exclusive economic zone, hindi lang ho sa West Philippine Sea, South China Sea, pati ho doon sa Pacific, sa Bentham Rise. Yes. Pero mahaba ang laro ho to at it would entail investment. So, pero ang importante ho, the government has already taken the first step. Ayon nga ho sa isang Chinese saying, a journey of 1,000 miles starts with a single step. And we have to support our government ho. Kasi ho talagang malawakan ho to, mahabaan. Sige po. Laro po to. Mag-aabang tayo sa mga susunod na kabanata. Hopefully, hindi naman ho maging marahas, no? Sa mga susunod pa. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin. Maraming salamat po. At thank you po. Thank you, sir. Yan po naman si International Studies Professor Dr. Renato De Castro. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.